Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tutukan ng mga walang prenong aksyon. Huwag na huwag bibitiw dahil aarangkada na. Pamilyang lilimasin sana ng di pinautang. Ina ang pinuruhan. 4:40 ng umaga, may narinig kaming sigawan. Nung pangalawang beses nang nagsisigawan na sila, saka ako nagpa siyang sumilip sa may bintana. Pagsilip ko, nakita ko na lang sinasaksak yung pinsan ko. Mayor ng Gimba, Nueva Ecija, na corner ng dalawang motorista. Gusto lang niya talagang makatulong sa bayan. Iisip ko, kung meron mang galit sa kanya, sana kung sino man yun. Tingnan mo na yung buhay niya. Napakaraming maasa sa kanya. Kaming pamilya niya, mga tao. Tila sa pagkuha ng NBI clearance, pamatayang hintayan. Meron nagsabi doon na dapat pupunta ka dito madaling araw, pipila ka kasi yung mga tao na nandun, minsan pipila doon, 2:00, minsan pa ngayon iba doon natutulog. Ano oras po ba nagpunta nila? Sabi nila pag punta ka daw dito ng mga one, kaya marami kayo nakasila. Ito ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. Tutok, Tulfo. Mula sa isang meeting, hinarang si Mayor na isa pang appointment. At ang agenda ng sorpresang kamiting, iligpit ang naturang alkalde. Mula sa iniwang kalat ng mga bandido, hahalungkatin ang tunay na salarin. Ordinaryong araw lang sana ito para sa mga residente ng Karanglan, Nueva Ecija. Pero dahil sa hindi inaasahang kaganapan, ang bawat kalsada tila inabandona. Bawat establishmento nakasara. Sa itsura ng kapiligiran, sadyang nababalot ng kalungkutan at bighati ang buong bayan. Ang 4 ng Pebrero, 8 sunod-sunod na putok ang bumulabog sa abalang bahagi ito ng barangay Saranay sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa nakasaksi, isang matangkad na lalaki di umano ang nagpakawala ng mga bala. Nung papunta na po yung sasakyan po ng mayor, yung single po na motor sa may harap po ng bakery, bumaba po yung magandang lalaki po. Bumunot po ng barel, bigla pong binaril po yung sasakyan po niya. Sa takot na madamay, agad din daw siya umalis sa kanyang pinaparadahan. Kasabay daw nito ang mabilis na pagtalilis ng isang motor na may plakang MU7055 sa kayang nasabing gunman. Nakita ko po, dire-diretso po sa ganun. Nataranta na po, umuwi na po. Ang puntiryang sasakyan, lulan pala ang alkalde ng Karanglan na si Mayor Restituto Abad na dumalo sa isang pagdiriwang ng kanilang kapatiran. Duguan ang tagtamo ng bala sa kanyang katawan kasama rin ang kanyang security aide na si Sati Duklayan. Agad naman silang isinugod sa Nueva Ecija Doctors Hospital ng asawa at isa pang kamag-anak ng alkalde na swerteng nakaligtas sa pamamaril. Sa di kalayuan kung saan naganap ang pagdiriwang na dinaluhan ni Mayor Abad, dinig din ang putukang naganap. Bagamat off-duty sa kanyang tungkulin bilang pulis, hindi nagdalawang isip na rumisponde si SPO4 Crispino Parinas. Agad na humabol sa tumalilis na riding in tandem. Nagkukwentuhan kami ni Special Investigator Eddie Gutierrez ng NBI dahil masundin siya. May narinig kami sunod-sunod na putok. Then pagkarinig ko na yun, tumakbo ako kaagad. Then nakita ko nga may pinagbabaril dun sa kanto mismo. Humabol kami, may nagsabi sa akin na sir, ang plate number is 7055. Nang makumpirma na kaparehong plaka ang sumemplang na motor,
agad nang hinuli ang naabutang lalaki. Pagdating namin sa May Cristinas, may sumemplang na may nakras na motor. Then nakita ko 7055. Then yung taong yon ay naglalakad na paalis doon at nagbibihis na ng damit. Natahin na namin siya. Then pinaluhod ko siya sa may pavement para habang naghihintay ako ng rumisponde. Kinilala ang nasakote na si Jose Berlino Gonzales, 49 na taong gulang at tubong barangay Pagas sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa inisyal na investigasyon ng Gimba Police Station, itinuro di umano ni Gonzales si Jonathan Atan Carpio ng Barangay Obrero sa Cabanatuan na siyang gunman sa naturang insidente. Ayon naman sa kanya, yung daw gunman ay nagbababa doon sa malapit sa may karwas, malapit sa Iglesia ni Cristo. Tapos sumakay sa isang kotse at siya na lang naiwang mag-isa. Habang nanatili naman sa kanilang kustodiya ang na-recover na motor na ginamit ng mga sospek sa pagtakas. Sa bakas ng mga balang pinaulan sa sakyan ni Mayor Abad, malinaw na ang alkalde ang sadyang punteriya ng gunman. Sa 8 basyo kasi ng balang na-recover ng mga operatiba, 5 rito ang tumama sa bahagi kung saan nakaupo ang alkalde. Pangyayari na wala sa hinagap ng mga kaanak at kaibigan ni Mayor Abad. Sa aming pagsasama, wala ako nakikita kaaway niya, sabi ko. Dahil noong nabalitaan ko na nabaril siya, kaming buong pamilya, umiiyak kami sa nangyari sa kanya at bakit ganyan ang umabot sa kanyang buhay. Nabutan namin, nakahiga na rin. Tubo-tubo. Talaga lumalabas yung nagbibit sa mouth sa ilong. Kasi nung hinawakan ko, paka ko lang. Hindi ko na kayang tingnan na gano'n. Nagtamo si Mayor Abad ng 4 na tama ng baril sa katawan at isa sa mukha na sanhi ng kritikal na kondisyon ng alkalde. Matapos ang 4 na araw na pananatili sa ospital, tuluyan ang binawian ng buhay ang 54 na taong gulang na alkalde. Sa loob lamang ng 1.5 taon na panunungkulan bilang alkalde, ramdam daw ng mga residente ang pag-unlad ng lugar dahil sa mga proyektong nasimula nito. Kaya naman, higit na pinanghihinayangan ang nadarama nila sa pagpanaw ni Mayor Abad. Siyempre masama ang loob na pagkabalan. Dahil mabait siya, wala siyang nagawa dito. Na wala naman siyang alam naming kasalanan. Sakit na talaga. Mayor namin na talagang magpapaunlad po ng Bayang Karanglan. Kaya masakit po sa amin na nawala po yung aming pong mayor. Sana po magdiyan po ng magang hustisya. Ang malagim na pagkamatay ng alkalde, doble ang sakit na dulot sa naiwang pamilya. Maliban daw kasi sa pagiging mabait na ama ng bayan, hindi matatawaran ang pagiging mapagmahal na asawa at ama ng alkalde. Anniversary namin nung 21, maghahanda ka ba? Sabi niya, wala. Sabi ko, o sige kanya, Batangas tayo. Nag-enjoy na enjoy siya sa nakita ko. Sumakay kami sa jets at tungtuwa siya. Nag-enjoy siya, naramdaman ko yung masaya siya. Tila punyal daw na tumatarak sa kanyang puso ang alaala ng araw na pinaulan na sila ng bala. Iniisip ko, kung meron mang galit sa kanya, sana ang kung sino man yun. Tingnan mo na yung buhay niya. Napakaraming maasa sa kanya. Kaming pamilya niya, mga tao. Prioridad niya ang bayan. Mahirap tanggapin. Hindi ko ba? Masakit man daw mawala ng ama bilang panganay, kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang ina't mga kapatid. Gusto lang niya talaga makatulong sa bayan. Kaya wala kaming nakikita na biglaan na yung ganito nga na inaasahan namin na may mangyayari. So talagang hindi namin kayang tanggapin. Sa patuloy naming pagtutok sa kaso, napag-alaman namin na bago pa man mangyari ang pananambang kay Mayor Abad, nabanggit na di umano ng alkalde sa hepe ng Karanglan na may nagbabanta sa buhay nito. February 1, nagkausap kaming dalawa at nasabi niya na may nagbabanta sa buhay ni at may gustong pumatay kay Mayor.
Sa naganap na pananambang, binuo ng Nueva Ecija Provincial Police Office ang Task Force Abad na mangunguna sa pag-iimbestiga sa insidente. Ngunit nananatili pa rin silang bigo na matukoy ang motibo sa ginawang pagpaslang sa alkalde. Based dun sa investigation na sinapit sa amin ng Gimba Police Station, so far wala pang motibo tungkol sa pagbaril kay Mayor Abad. Sinubukan namin kunin ang panig ng nasakoting si Gonzales, pero kasalukuyan daw itong nasa ilalim ng isang tactical interrogation ng Task Force Abad. Kasong murder at frustrated murder naman ang isa sa pang-asunto laban kina Gonzales at Carpio. Sa kasalukuyan, patuloy sa pagtugi sa mga operatiba kay Jonathan Carpio para sa ikalulutas ng kaso. 1 milyong pisong reward money naman ang ibinigay ni Governor Oying Umali sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng lalaking ito. Sa huling pagsulyap kay Mayor Abad, bumaha ng luha mula sa bayan at pamilyang naiwan ng alkalde. Hanggang sa huli, pinakita ng mga residente ang kanilang suporta sa yumaong alkalde. Patuloy na umaasang maagang makakamit ito ang hustisya. Kapayapaan at katarungan naman para sa kanilang ama ang tanging hiling ng buong pamilya. Pagmasdang mabuti ang larawang ito. Sa sinumang makakita o nakakaalam sa kinaroroonan ng taong ito, agad ipagbigay alam sa aming tanggapan. Tutukan, kapitbahay na di pinautang, buong pamilya ang itinumba.